Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay April 24, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay forensic justification. And yung ikaw ba ay guilty or not guilty? And yung scripture po natin ngayong araw ay Romans chapter 5 verse 1, sabi po dito, "Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Sa Tagalog po, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayabang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And yung concept po na forensic justification, it is the word forensic refers to something legal and judicial in nature. In theology, it describes how justifications is a legal declaration by God. When God justifies a sinner, he declares them righteous, not because of their own godness, but because of Christ's righteousness. Credited to them, this act doesn't immediately change a person's internal character, but it changes their status before God. It's like a courtroom verdict, not guilty. Through faith in Christ, we are legally declared righteous before the holy judge of all. And yung application number 1 po natin, yung teaching number 1 po natin is justification is a once for all declaration by God. Sabi po dito na yung justification is ito po ay para sa lahat or para po sa atin na naiisa po tayong declaration para po sa ating once and for all na sin na ginawa na pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, we are justified by faith in Christ, not by work. Sabi naman po dito na yung mga kasalanan po natin ay hindi po yan masasabi natin na puro pag nagawa tayo ng maraming kasalanan at ating mga kabituhan na ginawa, hindi po yan nagbe-base doon sa kung ma-justified ba tayo ng ating Panginoong Diyos. But yung justification is ma-justified tayo nito by faith natin sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, Christ's righteousness is credited to us. Sabi naman po dito na yung ang ating Panginoong Diyos po is righteousness sa atin para po maglagay sa atin ng mga credited na ginagawa natin. And application number 1, treasure your freedom in Christ. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na i-treasure po natin, i-keep natin yung mga freedom na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, treasure your justified status in Christ. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na i-keep natin, i-treasure natin yung binigay sa atin na justification status ng ating Panginoong Diyos, na wag po natin tong sayangin at wag naman po tayong gumawa ng maraming kasalanan at gumawa pa rin po tayo ng mas maraming kabutihan. Kahit po sabihin natin na meron tayong justification na nagagawa ito by our faith. Dapat po yung freedom natin na binigay natin Panginoong Diyos ay gawin po natin sa tama. And application number 3, treasure the one who justified you. Sabi naman po dito na i-keep natin, mahalin natin, pagtiwalaan natin, i-treasure natin yung one na nag-justified sa atin na siya ang ating Panginoong Hesukristo. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.